Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, October 7, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na umiiral itong northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa may hilagang silangan at nakakaapekto sa may eastern section ng northern at central Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa buong bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan o thunderstorms. Samantala yung binabantayan na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bagyong Halong ay nanatiling isang typhoon category. Ulitong namatahan sa layong 1,845 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Base sa datos ng pag-asa, mas bumaba pa yung tsansa nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Habang yung isang low pressure area na binabantayan rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nagdevelop na bilang isang bagyo, huli naman itong namatahan sa layong 2,205 kilometers east ng southeastern Luzon. Hindi rin inaasahan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility dahil posibleng sundan ito yung track ni Bagyong Halong. Ang dalawang nasabing bagyo ay nanatiling malayo sa ating bansa, kaya naman wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dahil nga sa epekto nitong northeasterly wind flow, asahan sa Bicol Region at Quezon, ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Habang sa buong bahagi ng Visayas, Mindanao kasama ng Palawan, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Para naman sa buong bahagi ng Mindanao, Visayas kasama ng Palawan, asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin na mapagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao at Aurora, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan na dulot naman ng northeasterly wind flow. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin dahil kakakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So, lamang ko para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.